Pag ano ang meron sa puso mo, nagre-reflect po sa mukha. Ha? Pag puro pait ang nasa puso mo, ang mukha po rin pait. Ha? Ha? Pag ang puso mo puro kalungkutan, no, puro galit, yung mukha mo rin. Ha? Hindi malapitan. Ha? Ha? Galit makikita din sa mukha. No? Kaya kung ano ang meron sa puso, nagre-reflect yan sa iyong mukha. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga skriba, ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpala at magandang gabi po sa ating lahat. Ha? Sana mapagpala talaga at maganda ang inyong gabi. No? Palakpakan po natin ang Poong Nazareno. No? Dapat natin siyang papurihan sapagkat tapat ang Panginoon. Amen? Ha? Bakit naging tapat ang Panginoon? Sapagkat hanggang ngayon, andito pa rin kayo. No? Sa bawat hinihingi ninyo, tumutugon ang Panginoon, ang Poong Nazareno. Hindi man agad-agaran, pero siya ay laging nandyan, nakikinig, tumutugon, at laging nagbibigay, no, ng buhay at saya sa bawat isa sa atin. Kaya nga ngayon, gabi ay ating ipinagdiriwang, no, ang paggunita po sa mga martir. No? Sa pangulo po ng isang paring, ang pangalan niya ay Saint Andrew Dunglac. No? Sila po ay mga martir sa Vietnam. No? Sila po ay pinatay, no? Dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, dito sa Salmong Tugunan, no, sinabi sa atin, "Diyos aming papurihan ang iyong dakilang pangalan." Sa buhay natin mga kapatid, paano natin pinupuri ang Diyos? Sa araw-araw ng ating pagkabuhay, no? Sa araw-araw ng ating paggising, paano natin ipinapakita ang pagpupuri sa dakilang ngalan ng Diyos? Kaya nga dito sa Ebanghelyo, no, ninais ni Kristo, sabi niya, "Ang aking templo, ang aking tahanan ay tawaging tahanan ng pananalangin, hindi tahanan ng negosyo, hindi tahanan ng mga magnanakaw." No? Kung si Kristo ganoon siya, no, kadedicated para sa templo, no, which is yung itinayo para sa kanya maging tahanan ng Diyos, tayong lahat ay tinatawag ding maging templo ng Diyos. No? Alam nyo ba ito? Na tayo ay templo ng Diyos. Kaya sabi nga ni Kristo, "Pag ako ay babalik, no, anong klaseng tahanan ang pwede mong patirhan sa akin?" Ha? Sa bawat araw mga kapatid, pag tayo ay nananalangin, no, talaga bang tayo ay nananalangin mula sa puso o mula lang sa bibig? Ha? Kasi maraming uri ng pananalangin. No? Merong iba, pagdaan ng simbahan, "Present Lord." Ha? Para bagang, no, pakita lang, andyan ako. No? During the pandemic, nakakatuwa. Ako po'y na-assign sa Santo Niño de Tondo. No? At marami noon, dumadaan lang sa simbahan talaga. As in, literally, dumadaan. Kasi daanan naman talaga siya papuntang Divisoria. Ang mga tao, dumadaan lang talaga. Walang panahon, walang break. No? Yung iba, hindi nga humihinto para, no, mag-sign of veneration man lang. No? Yumuko ng kaunti. Wala. As in, daanan talaga. Nung dumating yung pandemya, no,
Marami sa mga tao, nakahawak, di ba bawal pumasok sa simbahan? No? Nakahawak lang doon sa rehas para baga nakakulong. At gustong abutin yung ninyo, ha? Yung Santo Niño, hindi makapasok. No? At meron pang isang beses na, kasi bawal ang matanda during that time na pumasok, mga senior, di ba? Pag nag-aedad ka na ng 60 pataas, hindi ka na pwede pumasok sa simbahan. Nagkataon na merong parang 70 plus na yata na matanda. Mayroong funeral mass. Limitado yung tao, yung pamilyang pinapasok doon sa namatayan. Nagalit yung matanda. Bakit yung patay pinapasok ninyo? Dapat ang buhay ang pinapapasok sa simbahan. Galit na galit siya. Ha? Bakit yung patay pinapapasok ninyo? Dapat kaming mga buhay. No? Sa sobrang galit niya, pumunta sa opisina, kaya sinabi ko sa guard, sabi kasi ng guard, Father, may pulis kasi. Baka mahuli kami. No? Sabi ko, guard, pag nakita mo na yung matandang palapit, no? As if ka na lang na hindi mo nakita, tumalikod ka na lang, pumikit ka na lang, hayaan mo siyang pumasok kasi naaamoy niya na ang lupa. Ha? Pabalik na siya. Ha? Kaya gusto niya nang mapalapit sa Panginoon. No? Kaya nga, mga kapatid, ito yung paanyaya sa atin ng Diyos ngayon. Sana yung ating katawan ay maging tunay na templo ng banal na Espiritu. No? Kaya lang, pag maraming nananahan sa ating katawan, lalo na sa ating mga puso, no? Yung mga bisyo, no? Imbis na Espiritu ni Kristo o Espiritu Santo ang mananahan, Espiritu ng demonyo. Ha? Ang 7 kasalanan. Ha? Ano pang nananahan? No? Katakawan, pagiging gahaman, ano pa? Walang pagmamahal, hindi marunong magpatawad. Ito bang klase ng templo na ibibigay natin sa Panginoon? Kasi itong mga martir na ito, si Saint Andrew, si San Andrew Dunglac at ang kanyang mga kasama, ipinakita niya kung paano nila pinupuri ang dakilang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan, no, ng pagsasabuhay ng ginawa ng ating Poong Nazareno. Pag-aalay ng kanyang sarili. Ipinakita niya na siya ay kaaya-aya na maging tirahan ng ating Panginoon. Tayo kaya, pagdating ng panahon, no? Ngayon sa makabagong panahon, marami tayo mga challenges na kinakaharap para tayo ay maging tunay na templo ng Panginoon. Ano ang mga sumasagabal o nagiging sagabal sa atin para tayo ay maging tunay na templo ng Panginoon? No? Paminsan nandyan yung cellphone. Sino ang kinakapa ninyo una sa umaga? I'm sure hindi ang inyong asawa. Cellphone. Oh. Sino ang hinahanap ninyo? Hindi yung mga anak ninyo ang cellphone. Kasi may nag-text. Lalo na pag tumutunog, shopping, shopping, shopping. Wow, 11/11 sale ngayon. Pag nagising ka, no, at nakaharap mo yung pagising mo, nakita mo yung asawa mo, hindi kang ngingiti, no? Pagkagising mo, nakita mo yung asawa mo, Panginoon, tulungan mo po ako. Sana mabuhat ko ang aking asawa. Napakabigat na krus. No. Ano pang sagabal? Yung social media, no? Facebook, Messenger, TikTok, at marami pang iba. No? Ito yung umuubo sa ating oras, panahon at lakas. Sa isang araw, ilang minuto, oras ang ginugugol mo sa pananalangin sa Diyos ng seryoso. Seryosong pananalangin. Kasi pwede ka namang manalangin. Okay na. Paminsan parang kumakamot lang, no? Sa dibdib, no? Yung seryosong pananalangin kasi, alam nyo, ang demonyo, ayaw niya na maging seryoso tayo sa pagdadasal. Kasi pag naging seryoso tayo, no, merong pagkakataon na ang Diyos ay mangungusap sa atin. At ang salita ng Diyos na ating matatanggap sa ating pananalangin ay titimo sa ating mga puso at magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, sa ating pagkatao. No? Kaya nga itong mga martir na ito, dahil sa kanilang pananalangin at pagpupuri sa Panginoon, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Hindi na mahalaga anuman ang meron sa mundo. Hindi na mahalaga
kung ano man ang meron sila sa kanilang katawan. Ang mahalaga, masunod at magawa nila ang kalooban ng Diyos. Kaya sinabi sa unang pagbasa, no, dahil nagapi na ang mga kaaway. No? Marami nangungumpisal dito. Marami pumupunta dito dahil humihingi sa Panginoon ng tulong. Kahit na malalayo kayo, pumupunta pa rin kayo dito. No? Sa pagpunta po lang niyo dito, pag-iisip niyo pa lang, pupunta ako, no, sa Poong Nazareno. Dahil bigat na ako. No? Sa isipan pa lang iyan, nanalo ka na against sa demonyo. Kasi yung demonyo ayaw niya na pumunta ka dito. No? Lalo na makinig ka sa paring ito. Ayaw na ayaw ng demonyo. Kasi baka magbago ang iyong puso. No? Dating marites, ngayon tahimik na. Dating Marisol at Maricar, ngayon iba na ang pinagsasabi patungkol na sa pag-ibig ng Diyos. Ang dating napakadamot ay bumubukas na ang mga palad, handa nang tumulong. No? Yung taong walang pag-ibig dahil ang kanyang puso ay pusong bato, hindi pusong laman, ay nagiging taong mapagmahal. Isang taong hindi makapagpatawad dahil nakapakinig sa salita ng Diyos, no? At nais niya ng Espiritu Santo ang manahan sa kanyang puso, ay marunong nang magpatawad. Sa pamamagitan nito mga kapatid, nagapi na natin yung demonyo. At ngayon, ang gagawin natin, lilinisin natin itong templong ito. Lilinisin natin yung tahanan ng Espiritu Santo ni Kristo sa kailaliman ng ating puso. Kaya kung meron pang galit, sama ng loob, o hindi pagpapatawad na nasa puso mo, after this Mass, after this Eucharist, huwag mo nang paabutin ang bukas. Tawagan mo na kaagad, upuntahan mo yung kaaway mo at makipagbati ka. I tell you, no, para kang nanalo sa loto. Magiging masaya at maaliwalas ang buhay mo. Pero pag hindi ka nagpapatawad, nandyan pa rin ang spirito ng demonyo. Bibigat ang iyong pakiramdam. No? Wala kang kapayapaan. Hindi ka tunay na magiging masaya kahit masaya na ang buong mundo. Tayo mga kapatid, mas binibigyan nating halaga ang ating panlabas na kaanyuan. No? Kaya nga marami sa atin nagpapabanat, no? Saksak, naglaklak, pahid para pumuti, gumanda, no? Pero pagdating ng panahon, hindi ito ang mahalaga sa Panginoon. Ang tatanungin sa atin, ano ang laman ng iyong puso? Marunong na ba yang umibig? Marunong na ba yang magpatawad? No? Kasi kung hindi, no, baka tayo yung sinabi ni Jesus, no? Tayo yung hindi kaaya-ayang tahanan ng Diyos, no? At tayo yung itatapon sa labas, sa kadiliman, sapagkat hindi nabubuhay ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Poong Nazareno sa ating mga puso. No? Nananatili pa rin ang 7 kasalanan, lalo't higit ang kayabangan. Kaya sana mga kapatid, tayo tulad nitong mga martir, ni San Andrew, Dunlac at mga kasama niyang mga martir, na naging tapat hanggang sa katapusan, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sana tayo din sa bawat araw ay makakapasok at makakatugon sa kalooban ng Diyos. Mangyari sa atin, no, ang nais ng Diyos. Maganap sa atin ang ninanais ni Kristo. Manahan sa atin yung Espiritu Santo at tayo ay magiging kasing ganda nitong tahanan ng dalanginan. Sana yung ating puso ay kasing ganda din, no, ng ating bahay dalanginan. Kung gaano ito kaganda, sana sa kaililiman ng ating puso, ganoon din kaganda. No? Pag ano ang meron sa puso mo, nagre-reflect po sa mukha. Pag puro pait ang nasa puso mo, ang mukha po rin pait. Pag ang puso mo puro kalungkutan, no, puro galit, yung mukha mo rin hindi malapitan. Galit makikita din sa mukha. No? Kaya kung ano ang meron sa puso, nagre-reflect yan sa iyong mukha.
Kaya nung nandoon ako sa Israel, alam niyo po, yung mga mongha, no? Batang-bata po at napakaaliwalas na kanilang mga mukha kasi wala silang ibang ginagawa. Nakadipa sa harap ng Blessed Sacrament. Ipinagdadasal ang buong mundo, no? Pag meron kang intensyon, no, at isang mabigat, kalimitan gumaganyan na yung mongha, no? Sila po ay nag-iedad ng 60, no? 50 plus, pero yung mukha nila para lang 20 plus, 30 plus. Kaya kung gusto mong bumata, no, hindi na kailangan bumili ng stem cell. Magpatawad ka, magmahal ka. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Makikita mo, no, kahit wala kang nilaklak, kahit wala kang sinaksak at pinahid, mag-aaliwalas ang iyong mukha kasi magiging kawangis mo ang Poong Nazareno, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.